Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Dito po ibabalita po natin yung mga balitang hindi masyadong ibinabalita ng mga mainstream media. Tulad na lang po dito sa issue kung saan sinasabi nga po nila na naka-hold po ngayon si First Lady Lisa Marcos sa Amerika dahil po sa issue ng mga pagkakategi po ng isa sa mga kasama niya doon sa mga nag-party-party. Ngayon yung nategi po na ito, sinasabi daw nila na isa itong galing sa isang prominenteng businessman sa Pilipinas. Meron tong pagmamayaring mga mall. So, iniimbestigahan po daw ngayon sa Amerika yung cause of death nung isa sa mga kasama nila at First Lady Lisa Marcos doon sa party-party. Ngayon, inilabas na to ni Maharlika. Ngayon, meron sa pang Pilipino na nagko-confirm na totoo daw po naka-hold ngayon si First Lady Lisa Marcos sa Amerika. Ngayon, ito, salamat dito sa isang vlogger na to, diniscuss po niya ito at medyo naka-translate kasi yung salita po ng Pilipino na nagre-report, naka-translate siya sa Bisaya. So, tatagalogin po ng vlogger na ito. So, panoorin po natin yung kanyang report dito. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman po yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, ibalita na po natin yung mga balitang hindi ibinabalita ng mga mainstream media. Liza Araneta Marcos. O mga kababayan, mayroong bagong update kung ano ba talaga ang nangyari kina Liza Araneta Marcos sa Amerika. May kababayan tayong OFW sa Amerika mga kababayan Nakwento ang nangyari dito kina Liza Araneta Marcos at mga kasamahan niya na kung saan isa sa kanila mga kababayan ang natsugi dahil sa di umano'y drug overdose. Alam nyo na yan kung sino mga kababayan. Yung isang oligarko dyan sa Pilipinas na binalita kamakailan lang na namatay sa Amerika kasama ni Liza Araneta. Sa videong ito mga kababayan, eto mga kababayan, eto yung gabi siguro mga kababayan bago namatay yung kasama ni Liza Araneta Marcos. Party-party sila mga kababayan dahil finally, malapit nang masakote si dating Pangulong Duterte sa ICC. Malamang mga kababayan, nagpunta din yan sa Amerika dahil dun ka muna habang inaaresto si PRRD at magkakagulo, magkukudita, dyan ka muna sa Amerika. At bakit hanggang ngayon mga kababayan hindi nakauwi? At ano ang totoong nangyari? Kung bakit namatay ang kasamahan niya mga kababayan na isang oligarch? Siyempre Araneta, sayawan to the max. Walang ibang mukhang palaka move dyan mga kababayan. Yan ang si Madam. Kahit hindi klaro, yan. Eto mga kababayan. Ang testimony. So, yan po yung isang Pilipino nagte-testify o nagbigay siya ng statement niya na pinatotohanan nga niya na naka-hold daw po si First Lady Lisa Marcos sa Amerika. Kasi kung tatandaan ninyo, naglabas ng press con si Pangulong Bongbong Marcos, I think mga 11 PM na. So, magkasama silang umalis yung family niya papuntang Amerika. So, ang nakabalik lang si Pangulong Marcos lang. Kaya nga medyo wala pa si Wisyo, si BBM nung siya nagbibigay ng statement, patawa-tawa pa. So, siguro nasa jet lag pa. So, naiwan daw nga po doon si First Lady Lisa Marcos. Kaya medyo aligaga pa si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, at paano, nagwo-worry siya kung anong pwedeng mangyari doon sa asawa niya dahil nga naka-hold dahil dun sa nangyaring pagkakatsugi sa pagkaka-overdose daw di umano nung isa sa mga kasama ni First Lady Lisa Marcos. Testimonya na taga Beverly Hills, California. Matapang talaga mga kababayan. Harap-harapan, hindi nagtakip ng mukha mga kababayan. Kinento niya yung mga nangyari daw mga kababayan doon kay Admiral at mga kasamahan niya. So, og gapuyo mo sa Los Angeles, kiba. Kaso lang mga kababayan naka Cebuano ito mga kababayan, pero ita-translate natin. Ang sabi niya, so, kung nakatira kayo dito sa Los Angeles, Beverly Hills. Mo asa ni Dapita, no? Alam din ako saan ito. Ewan lang natin, ayan mga kababayan. Presinto ba yan? Ewan lang natin, pero parang presinto mga kababayan, police station. So, this is Beverly Hills. I'm in Beverly Hills right now.
Kibaw mo nga nung nagkagidlay, nagkagubot-gubot na karon ng mga Marcoses? Alam nyo ba kung bakit natataranta ngayon ang mga Marcoses? Ha? Alam nyo? Kaya nahitabo manggod ni Lisa, Dahil ang nangyari kasi kay Liza Araneta. karon wala siya gipalupad, wala siya gipapauli sa Pilipinas. Hindi siya pinalipad, hindi siya pinauwi sa Pilipinas. Kay ang building nga ako nakita karon, I'm not going to show it. Dahil ang building na nakikita ko ngayon, yung kaharap niyang building mga kababayan, at hindi niya ipapakita sa camera. But it is where Lisa Marcos o katong tag-iya Sara Stansga stay. Diyan pala mga kababayan na malagi si Liza Araneta Marcos at yung namatay na lalaki mga kababayan na may-ari ng Rastan. Dito sa Los Angeles. Diyan sa Los Angeles. So malaking ano pala to, malaking pamilya po pala. Sikat na pamilya pala yung natsugi diyan sa nakasama nila First Lady Lisa Marcos kasi ang pagmamay-ari pala ay Rustan. So alam naman natin ang Rustan ay talagang pangyayamaning mall yan. So hindi budget meal yung mga usually ibinibenta diyan, talagang mga high quality, mga talagang magaganda yung mga presyuhan. So hindi basta-basta yung natsugi na to. Kaya ayon dito sa skinhead na to, nakadetain daw sabi niya, hindi naman tayo nagbabalita rin lang tayo sa binabalita nila. Nakadetain daw ngayon si First Lady Lisa Marcos, kaya aligaga ngayon ang mga Marcoses. Kaya nga kung titingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos nung dumating siya after ng maaresto si Pangulong Duterte, wala pa sa wisyo, may jet lag. So lutang po ang ating Pangulo ng mga time na yun, kaya patawa-tawa lang. Beverly Hills. Sa Beverly Hills. Po manggod ani god. Ang nangyari kasi dito, Kay si Lisa o kining lalaki nga tag-iya sa kanang di na ko i-mention na nga. dahil etong si Liza at yung lalaking namatay mga kababayan na may-ari ng Rastans. Tag-iya sa Rastans na overdose manggod di ni siya tigamit og droga. Na-overdose ng droga dahil hindi ito gumagamit talaga mga kababayan ng droga. Gas. So same sila nung sinasabi ni Maharlika na yung gumagamit yung natsugi na yon hindi talaga gumagamit ng pulburon, mukhang pinilit lang na paggamitin dahil nga bit-bit yata yung parang sinasabi ni Maharlika na ang question nga niya paano nagkaroon ng hawak na pulburon itong sila First Lady Lisa Marcos, bawal transpo, o di ba, na i-transmit yung droga, mga illegal substance. So sinasabi niya na mukhang ginamit yung immunity ng pagiging presidente. Siyempre dahil pag may immunity, hindi na chine-check yung mga gamit, hindi na dumadaan sa inspection. So posible daw na ginamit lang yung position para mailusot yung illegal na pulburon. Nya karon na overdose sa drogas. And then right now, na-overdose ng drugs. Ang foul play manggod ang ninahitabo kay Ang foul play kasi dito na nangyari, gireport nila 7 hours na later. nireport nila 7 hours later after namatay mga kababayan. 7 hours pa. Bakit? Di ba? Anong kabangagan na naman yan? Anong kinanglan man sila maghuwat 7 hours later Bakit kailangan nilang antayin 7 hours later? before nila gireport nga namatay na dito ng gahi na. Bago nila ni-report na namatay na pala, tumigas na! Grabe, tumigas na mga kababayan, tsaka palang ni-report. So, mo to pag uli na nila karon, So, pag uwi na nila mga kababayan, pauwi na sana na Pilipinas, ginbestigahan sila, inimbestigahan sila. di man niya matubag. Hindi niya masagot mga kababayan si Liza Araneta Marcos ang mga tanong ng investigador. Kinanglan man sila itas og kanang if they were under the influence of drugs. Kailangan pa nilang i-undergo ng drug test mga kababayan. Pero kung positive yan mga kababayan, hindi rin natin malalaman dahil sa confidentiality. Pero at least mga kababayan, baka mayroong mag-leak niyan. Resulta ng drug test. Mo na karon nagkagidlay na sila. Kaya ngayon mga kababayan, natataranta na daw sila. So sa baniog yun na diri karon sa Tibok, Los Angeles, Usap-usapan yan dito sa Los Angeles community. especially sa kanang Filipino community here in the Sa Beverly Filipino community sa Beverly Hills, California. Hills area. I just live a couple of blocks away from where it happened. So, Few blocks away lang siya nakatira mga kababayan kung saan iyan nangyari.
Nabaniog gud siya. Oo. So, yun. Mukhang positibo nga. Ewan ko lang kasi wala pa naman inilalabas sa mainstream media dito sa atin kung ano ba talagang status ang nangyari doon kay First Lady Lisa Marcos. Pero nakakuha tayo ng balita na by Monday daw, uuwi na raw po sa First Lady Lisa Marcos. Pero wala silang binigay na update kung bakit ba na-delay or na-delay ba talaga. Pero ang sinasabi nila, parang itinatanggi nila na nagkaroon nga daw ng ganong insidente doon sa Amerika. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.